Hello guys! Hello. This is for Pisces. Okay Pisces, alamin natin kung anong kailangan mong malaman. This is collective, timeless. Pisces. Oops, sorry. Okay, para doon sa mga bagong subscribers, please comment down below. Okay, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. Okay. Pisces, ito yung first messages para sa'yo. Distant horizons, family room, and reverse na courtship. Okay, so dito sa first three cards, ang nakikita natin dito, there's a long distance travel ka na posibleng pinaplano or gustong gawin. Okay? Pwedeng nasa ibang bansa ka o nasa ibang lugar. Posibleng gusto mong pumunta sa probinsya, sa pamilya mo, umuwi sa probinsya or sa pamilya mo, or umuwi ng Pilipinas kung ikaw ay isang OFW. Pero naka-reverse yung courtship. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na pwedeng yung rason ng pag-uwi mo, Pisces, kung ikaw ay nasa ibang bansa or nasa ibang lugar, ay yung engagement or wedding. Kaso lang, possible na yung engagement na yan ay hindi siya matuloy. Okay? Walang matutuloy na engagement. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na possible na uuwi ka pa rin, nagpaplano ka pa rin na umuwi para sa other purposes. 'Di ba? Bakasyon, kung ikaw ay isang OFW. Yung iba din sa inyo dito, nasaan man kayong sulok ng mundo, sinasabi ng barahan na marami kang iniisip ngayon na gustong gawin. Gusto mong mag-ipon ng pera para sa pagbili ng bahay, lupa, investment. Gusto mo ding tumira. Parang gusto mong mag-migrate sa ibang lugar. Gusto mo din na tumira sa malapit sa pamilya mo, parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito, marami kang iniisip, marami kayong kino-contemplate sa kasalukuyan. Okay? Yung iba din sa inyo dito, yung focus nyo is travel. Travel talaga yung focus nyo. Pero yung iba, ang focus ng iba dito is relocation talaga. Gusto nyo lumipat, tumira sa malayong lugar. Alright? Yan. Alright. Pisces. Okay. Number 3, number 6, 6 of hearts. This is house talaga. And this one is family room. So, same energy yan So, dito sinasabi ng bara sa'yo, Pisces, na yung house daw ay nagsisignifies ng success. Okay? Sa lahat ng ventures. So, sa lahat ng Pisces na nanonood or cross watchers kayo, sinasabi ng bara sa inyo dito na may posibleng swerte sa lahat ng areas sa tahanan mo. Okay, love life, money, career, health, may magandang balita. There's a success, there's a victory na posibleng papasok sa buhay mo. Okay? Kasi kung makikita mo, puro to So, like, for example, yung plano mong pagpapatayo ng bahay, pagpaparenovate, pagbili, pagte-travel, lahat yan. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na since yung baraha mo is resonated sa mga nauna, ibig sabihin yan,
kung ano man ang hindi maganda na nangyayari sa buhay mo ngayon, posibleng maging, kumbaga, maayos yung mga gusot, maayos yung mga problema. Okay? There's a marriage also, pero since nakita natin dito yung delays, possible na hang or hindi matuloy yung marriage, pero may mga pag-uusapan na kasal. Maybe you will be invited as a ninang or abay sa kasal. Or pwedeng yung anak mo may planong magpakasal kung medyo may edad ka na. Or kung anak ka, yung parents mo, pwedeng nagpaplanong magpakasal, like golden wedding anniversary nila, parang gano'n. Okay. Another 3 cards tayo. So, number 36, 8 of Hearts. Dito naman, this is the cat. So, yung cat natin ay posibleng makatanggap ka, Pisces, ng papuri. Like, for example, recognition, awards, rewards dahil sa magaling ka sa trabaho, or dahil maganda yung damit mo, maganda yung katawan mo, pumayat ka, tumaba ka, gumanda ka, parang ganon. Alright? So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na there's a loyalty also. So, possible na kung may kasal dito na magaganap or sisimulan, yung kasal na yan ay siguradong sigurado ka na may love and loyalty sa relationship. Okay, number 42, 6, Queen of Spades. So, this is amor. Ito yung sign na there's someone, babae ka man or lalaki, Pisces, babae ka man or lalaki, may isang tao dito na posibleng, hindi naman siya sa stalker, pero may lihim siya na pagkagusto sa'yo. Kumbaga, tinitingnan ka niya, hindi mo yun napapansin siguro, but this person, tinitingnan ka niya as perfect person para sa kanya. Parang humahanga siya sa'yo. Okay? Love and longing yung paningin niya sa'yo. Okay? So, yun. Eto siya. Or pwedeng yung ex mo to na namimiss ka. Or pwedeng eto yung current na asawa mo, boyfriend, girlfriend, na yung tingin nila sa'yo ay iba. Okay? Another is number 24. Hand in hand indicates confiding disposition. So, dito naman, sinasabi na yun, there's a, parang business collaboration, there's a love collaboration, syempre kung may ikakasal, so yun, ihanda nyo yung sarili nyo kasi maraming encounter kayo na legit talaga, organic encounter siya. So, nakikita ko sa'yo dito na favorable ito na sitwasyon sa'yo. Kasi kung you're looking for a relationship, looking for a business partner, maraming pagkakataon na papasok sa buhay mo, maraming oportunidad na may papasok na parang swerte, 'di ba? Parang swerte talaga siya or naka-destiny na talaga na matagpuan mo to or matagpuan ka niya. Okay. Okay, this is for Pisces. Okay, Pisces, 2 of Pentacles and 5 of Cups. 2 of Pentacles and 5 of Cups. So, sa nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo, Pisces, na magtipid siguro. Okay? Kasi itong 2 of Pentacles na to, kailangan mo dito ng balance eh. Whether marami kang pera, whether marami kang ipon, malaki yung sweldo mo, maliit yung sweldo mo, kung magkano lang yung nakukuha mo every day or every month, kailangan mong magtipid, kailangan mong balansehin yung financial mo. Bakit? Kasi pwedeng magsisi ka sa bandang huli. Kasi pag, like for example, napabayaan mo yung pera mo,
kung saan-saan mo ginagastos, kung ano-ano yung binibili mo, possible na pagdating ng araw, tatanungin mo yung sarili mo, marami akong pera dati eh. Asan ba yun? 'Di ba? So, dito sa barahang to, be careful sa paghahawak ng salapi. Be careful sa pagmamanage ng salapi, sa pagbabalanse. Kasi pwede ka na magsisi sa bandang huli. Pwede kang magkaroon ng problema dahil sa mishandling ng pera. Okay, 5 of Swords and 0 the Fool. Another Pisces, meron dito na parang risky, or maybe there's a new beginnings. May nagsisimula or may magsisimula sa buhay mo na kailangan mong gawin siya eh. Pero pwedeng natatakot ka. Like halimbawa hindi ka naman business person eh. Tapos may oportunidad na pwede kang mag-business. Kaso lang natatakot ka. Sinasabi ng barahan na to, no, wag mong i-give up kung ano man ito na naiisip mo sa ngayon eh. Kasi maiisip mo yan because of your spiritual guides. Hindi lang yan papasok sa isip mo dahil gusto mo. So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na, okay, kung ano man to na magsisimula, kung ano man tong mangyayari sa buhay ko, gagawin ko talaga. Okay? Gagawin ko talaga. Parang ganun. 10 of Swords and Page of Pentacles. Dito sa 2 cards na to, sinasabi ng baraha sa'yo na congratulations. Okay? Congratulations, Pisces. Bakit? Kasi, ang sabi ng baraha sa'yo, lahat ng 10 of Swords mo, kasi yung 10 of Swords na yan, galing yan sa 3 of Swords, 7 of Swords, 8 of Swords, 9 of Swords, hanggang siya nakarating sa 10. Completion. So, kung may mga pinoproblema ka, kaya nga meron ka ditong message na sinasabi na lahat daw ng venture sa buhay mo magiging matagumpay. Same dito na sinasabi kung ano man yan na pinagdadaanan mo na mahirap kumita ng pera, mahirap magmahal, mahirap makisama, mahirap na environment or whatever man na kahirapan or health issues man yan, sinasabi ng baraha sa'yo, huwag kang mag-alala kasi etong Page of Pentacles, this is your future eh. Lahat daw ng tingnan mo, parang minamagic ng babaeng to, yung future mo. Diba? Na parang sinasabi niya na don't you worry, okay? Huwag kang mag-alala kasi matatapos yun eh. 10 of Swords na to eh. Lahat ng pain, lahat ng betrayal, lahat ng mga panlalait, pagtatraidor, paggawa ng masama laban sa'yo, ay matatapos na yan. Okay? Kung makikita mo dito sa Page of Pentacles, pera to eh. Sinasabi ng baraha sa'yo na yung pera daw, siya yung kapalit ng pain and heartaches mo. Which is maganda yun, di ba? Para sa akin, mas gusto ko na yun. Di ba? Tingnan mo to, sinasabi ng barahan na lahat ng pain and heartaches mo, papalitan daw siya ng Page of Pentacles. Papalitan siya ng pera, papalitan siya ng blessings, parang ganon. Papalitan siya ng enormous prosperity. Diba? Next is 3 of Swords. And 6 of Cups. Diba? Parang sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga pain and heartaches ka dati na ayaw mo nang balikan, 'di ba, Pisces? May mga nangyari sa iyo sa nakaraan na ayaw mo nang balikan. Kaya ang nakikita ko sa iyo dito, talagang like for example, kung mahirap yung buhay mo dati, physically, mentally, financially, talagang nakikita ko yung porsigido ka na makaalis sa sitwasyon na yan. Porsigido ka na magtagumpay, porsigido kang mahalin, magmahal, porsigido kang maging healthy, parang ganon. Okay, so yan ang nakikita ko sa iyo dito, Pisces. Pero let's check the last message. Kuha lang tayo dito ng isang baraha. Ito yung last message para sa iyo, Pisces. This message ay nagsasabi sa iyo na happy family, 'di ba? Okay, tingnan mo. Nakikita mo ba? Nakikita mo, Pisces? Kasi itong barahang to, this is a manifestation na there's a blessings coming para sa'yo. Okay? Unang-una, there's a wedding. It's either wedding celebration, anniversaries, mansaries, whatever man na wedding yan.
there's a homecoming, reunion. There's a, parang ano siya like housewarming, house blessing. Meron dito na possible na mag-asawa, retired na sila. So, merong magbibuild ng kanilang dream house. Meron dito na magbibuild ng kanilang love nest, parang ganon. Meron dito Pisces na yung gulo sa pamilya, there will be a reconciliation, there will be a renewal. Okay? So, nakikita ko sir dito na positive yung magiging takbo ng buhay mo. Okay? Thank you guys. Bye!